Si Mrs. Clara ay nakatayo sa tabi ng isang libingan, siya ay nangungulila sa kanyang yumaong asawa. Isang retiradong sundalo na binawian ng buhay dahil sa heart attack. Sa kabilang banda, narito ang pamilyang Jordan. Si Tony, ang asawa ni Elizabeth na malamig ang pakikitungo sa kanya. Isang araw sa kanyang pag-uwi galing ng trabaho, nagalit si Tony nang malaman niya na ini-transfer nito ang $5,000 mula sa kanilang savings account para sa kanyang kapatid na nasa kahirapan. Si Tony ay isang matagumpay na salesman sa isang kumpanya ng gamot, samantalang si Elizabeth ay isang agent sa real estate. Si Elizabeth ay sumang-ayon sa imbitasyon ni Mrs. Clara, isa sa kanyang customer na gusto siyang turuan kung paano ipanalangin ang kanyang asawa. Ipinakita ni Mrs. Clara sa kanya ang kanyang pinakapaboritong silid na tinatawag niyang war room, isang lugar kung saan siya nagdadasal ng may kagalakan. Naging mas malapit si Elizabeth kay Clara at nagsimula siyang magdasal ng may pagmamahal para sa kanyang asawa at pamilya. Samantala, dumating pa ang isang pagsubok, si Tony ay may nagawang hindi maganda sa kanyang kumpanya na humantong sa pagkawala ng kanyang trabaho. Si Tony nagsabi kay Elizabeth na mayroon siyang kinakaharap na isang problema. Ipinakita niya ang isang kahon na ninakaw niyang mga pills mula sa kumpanya ng parmasyutiko na sinasabi na kailangan niyang ibalik ang mga ito, ngunit si Tony ay natatakot na siya ay makulong. Hinikayat ni Elizabeth si Tony na magtiwala sa Diyos, kaya ibinalik ni Tony ang mga pills at isa sa kanyang boss ay handang-handa na siya ay ipakulong. Sumunod sa payo ni Elizabeth si Tony, ginugol ni Tony ang sunod na 2 araw kasama ang koponan ng kanyang anak sa jump rope habang ibinibigay niya ang kanyang mga alalahanin sa Diyos. Sa araw bago malaman ng kanyang kapalaran, bumisita ang kanyang boss na nagpahayag ng hindi na kailangan pang pabalikin si Tony sa trabaho, ngunit kinilala nito ang kanyang katapatan sa pagbabalik ng mga pills. Sinabihan ng boss si Tony na kailangan niyang magbayad ng $19,000 dahil sa kanyang panlilinlang, isang kondisyon na naunang pinagkasunduan. Hindi na makukulong si Tony at dahil dito, napuno ng pasasalamat si Elizabeth at Tony na kinikilala ang biyaya at habag ng Diyos. Kinabukasan, sa isang kompetisyon ng Double Dutch, nakita ng pamilya ni Tony si Tom na dati ay nagnanais na ipakulong si Tony, na naiwang walang tulong dahil sa pudpud na gulong. Tinulungan siya ni Tony, napalitan nito, na nagpapakita ng tunay na pagmamalasakit. Nakakita ng pagbabago si Tom habang pinapanood si Tony. Sa kompetisyon, lumahok si Tony kasama ang koponan ng kanyang anak na pinapahalagahan ang partisipasyon kaysa sa pagkapanalo. Ang tagpo ni Elizabeth kay Clara ay nagdala sa kanila upang mabili ang bahay nito. Kinilala ni Clara si Elizabeth bilang isang kasagutan sa panalangin at hinikayat siyang ipasa ang aral ng pagpapatawad. Sa kanilang tahanan, ipinaalam ni Tony kay Elizabeth ang kanyang bagong trabaho sa komunidad bagaman ito ay may mababang sahod. Sinorpresa siya ni Tony sa pamamagitan ng paghugas ng paa, at ginawa niya ito ng paborito niyang dessert na sumisimbolo ng kanyang pagmamahal at pangangalaga. Dito ay na-realize ni Elizabeth kung gaano kaimportante ang panalangin na may pagtitiwala sa Diyos na mas may alam kung paano ayusin ang lahat. Diyos na laging nariyan, basta tayo ay lumapit ng may pagpapakumbaba sa kanyang harapan, at ating itiwala sa kanya ang ating mga suliranin at lakipan natin ito ng may pagpapakumbaba at pananampalataya.